Magandang araw mga ka-MC Daily. Kapag iniisip natin ang Pilipinas, madalas sa init ng panahon, white sand beaches, at tropical climate agad ang pumapasok sa isip. Ngunit nakakagulat na may mga lugar pala sa bansa na kayang makaranas ng temperaturang halos kasing lamig ng ibang bansa sa Asya, lalo na kapag panahon ng amihan. Sa ilang kabundukan at matataas na bayan, normal na ang makapal na fog, nagyayelong hamog at temperaturang bumababa hanggang single digit. Sa video na ito, alamin natin ang 10 pinakamalamig na lugar sa Pilipinas ngayong taong 2026, mula sa malamig na tourist spots hanggang sa mga bundok na halos magyelo sa sobrang lamig. Ikwento rin natin kung bakit malamig sa mga lugar na ito, gaano kababa ang temperatura, at paano namumuhay ang mga taong nakatira rito. Siguradong mapapaisip ka kung nasa Pilipinas ka pa ba o nasa ibang bansa na. Number 10, Tagaytay City, Cavite. Kilala ang Tagaytay City bilang second summer capital of the Philippines dahil sa malamig nitong klima na nasa 18 degrees Celsius hanggang 20 degrees Celsius. Matatagpuan ito sa mataas na bahagi ng Cavite, kaya presko ang hangin buong taon. Kapag amihan season, mas lumalamig pa ang temperatura, lalo na sa gabi. Malaki rin ang epekto ng Taal Lake at ng kabundukan sa paligid, kaya nananatiling malamig ang simoy ng hangin dito. Madalas ding makaranas ng fog o makapal na hamog tuwing madaling araw. Dahil dito, maraming tao ang nagsasabing parang nasa ibang bansa ang pakiramdam sa lugar. Isa ang Tagaytay sa pinaka-popular na tourist destination sa bansa. Dinadayo ito para sa bulalo, coffee shops, resorts, at overlooking view ng Taal Volcano. Maraming turista ang nagpupunta rito tuwing summer upang makatakas sa matinding init ng Metro Manila. Bukod sa turismo, may mga residente ring umaasa sa farming at ornamental plant businesses. Ang malamig na klima ay angkop sa pagtatanim ng gulay, prutas at bulaklak. Hanggang ngayon, nananatili ang Tagaytay bilang isa sa pinakapreskong lugar sa Southern Luzon. Number 9, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Tinaguri ang Little Baguio of Negros, ang Don Salvador Benedicto ay isa sa pinakamalamig na lugar sa Visayas. Dahil nasa kabundukan ito, kayang bumaba ng temperatura hanggang 16 degrees Celsius, lalo na tuwing Disyembre at Enero. Malamig at mahangin din dito kahit tag-init. Kapansin-pansin sa lugar ang pine trees, foggy roads, at luntiang kabundukan. Sa umaga, madalas na natatakpan ng makapal na hamog ang paligid. Dahil dito, maraming turista ang bumibisita upang maranasan ang relaxing mountain atmosphere. Unti-unti na ring sumisikat dito ang ecotourism at mountain resorts. Dinadayo rin ang lugar dahil sa waterfalls, scenic viewpoints, at malamig na klima nito. Para sa maraming taga-Visayas, ito ang isa sa pinakamagandang summer destinations. Karamihan sa mga residente rito ay magsasaka at coffee growers. Ang malamig na panahon ay bagay sa pagtatanim ng gulay at kape. Sa gabi naman, ramdam na ramdam ang lamig, lalo na sa matataas na bahagi ng bayan. Number 8, Canlaon City, Negros Oriental. Matatagpuan ng Canlaon City sa paanan ng Mount Canlaon, kaya natural na malamig ang klima rito. Sa ilang upland areas, bumababa ang temperatura hanggang 15 degrees Celsius kapag madaling araw. Mas malamig dito tuwing amihan season. Dahil sa mataas na lokasyon at volcanic environment, madalas ding nababalot ng fog ang paligid. Kapansin-pansin ang preskong hangin at lunti ang tanawin sa lugar. Marami ring ilog, waterfalls at kagubatan sa paligid ng lungsod. Kilala rin ang Canlaon sa agrikultura dahil sa matabang volcanic soil nito. Maraming residente ang nagtatanim ng gulay, mais, at iba pang pananim. Ang malamig na klima ay malaking tulong upang maging maganda ang ani sa lugar. Tahimik at simple ang pamumuhay ng mga tao rito. Karamihan ay umaasa sa farming at ecotourism bilang pangunahing kabuhayan.
Bagamat hindi gaanong sikat sa turismo, isa ito sa pinakamalamig na lungsod sa Visayas. Number 7. Lantapan Bukidnon. Tinatawag na Little Baguio of Mindanao ang lantapan sa Bukidnon dahil sa malamig nitong klima. Ang temperatura rito ay karaniwang nasa 12 degrees Celsius hanggang 15 degrees Celsius lalo na sa madaling araw. Dahil malapit ito sa Mount Kitanglad Range, palaging presko ang hangin sa lugar. Madalas ding makakita rito ng fog at sea of clouds sa umaga. Napapalibutan ng bayan ng kabundukan, kagubatan at malalawak na bukirin. Dahil dito, kakaiba ang natural beauty ng lugar kumpara sa ibang bahagi ng Mindanao. Kilala ang lantapan sa highland vegetable farming. Dito itinatanim ang mga lettuce, carrots, cabbage at strawberries na karaniwang tumutubo sa malamig na lugar. May dairy farms at organic farms din na tumutulong sa ekonomiya ng bayan. Simple at tahimik ang buhay ng mga residente rito. Marami sa kanila ay magsasaka at kabilang sa indigenous communities ng Bukidnon. Sa kabila ng malamig na klima, nananatiling masigla at masaya ang pamumuhay sa lugar. Number 6. Itogon, Benguet. Isa ang Itogon sa pinakamalamig na lugar sa Cordillera Region. Sa matataas na bahagi nito, bumababa ang temperatura hanggang 11 degrees Celsius lalo na tuwing peak ng amihan season. Dahil dito, madalas malamig at mahamog ang paligid. Napapalibutan ng Itogon ng kabundukan at pine trees kaya lalo pang lumalamig ang klima rito. Sa madaling araw, makikita ang makapal na fog na bumabalot sa mga bahay at bundok. Presko rin ang hangin kahit sa panahon ng tag-init. Kilala ang lugar sa pagmimina at highland farming. Maraming taniman dito ng cabbage, carrots, potatoes, at iba pang gulay na bagay sa malamig na klima. Ang agrikultura at pagmimina ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente. Sa kabila ng hirap ng buhay sa bubunduking lugar, nananatiling matatag ang mga tao rito. Unti-unti na rin nakikilala ang Itogon bilang tourist destination dahil sa malamig na klima at magandang tanawin. Para sa maraming turista, isa ito sa hidden gems ng Benguet. Number 5. Barlig Mountain Province. Isa ang Barlig sa pinakamalamig na lugar sa Pilipinas dahil sa napakataas nitong elevation. Mas mataas pa ang ilang bahagi nito kaysa sa Baguio City kaya kayang bumaba ng temperatura hanggang 10 degrees Celsius lalo na tuwing Disyembro at Enero. Dahil sa taas ng lokasyon, halos araw-araw ding malamig at mahamog ang klima rito. Napapalibutan ng Barlig ng matataas na bundok, rice terraces at makakapal na kagubatan. Kapag madaling araw, madalas matakpan ng fog ang buong bayan kaya parang nasa ibang bansa ang pakiramdam. Tahimik din ang lugar dahil malayo ito sa matataong syudad. Karamihan sa mga residente rito ay umaasa sa pagsasaka bilang pangunahing kabuhayan. Ang malamig na klima ay bagay sa pagtatanim ng gulay, palay, at iba pang highland crops. Dahil dito, nananatiling mahalaga ang agrikultura sa ekonomiya ng bayan. Bagamat hindi pa gaanong kilala sa turismo, unti-unti nang nadidiskubre ang Barlig dahil sa malamig nitong klima at natural na kagandahan. Dinadayo rin ito ng hikers at nature lovers na naghahanap ng tahimik na lugar sa Cordillera. Para sa marami, isa itong hidden gem ng Mountain Province. Number 4. Baguio City, Benguet. Kilala bilang summer capital of the Philippines, ang Baguio City ay isa sa pinakasikat na malamig na lugar sa bansa. Dahil nasa mahigit 1,400 meters above sea level ito, ang temperatura rito ay karaniwang nasa 9.4 degrees Celsius hanggang 11 degrees Celsius tuwing peak ng amihan season. Sa kasaysayan, dito rin naitala ang isa sa pinakamababang temperatura sa bansa na umabot sa 6.3 degrees Celsius noong 1961. Dahil sa malamig na klima, maraming pine trees at foggy mornings ang makikita sa lungsod. Kilala rin ang Baguio sa mga tourist spots tulad ng Burnham Park, Session Road at Mines View Park. Tuwing summer at holiday season,
Dagsa ang mga turistang gustong makaranas ng malamig na panahon. Bukod sa turismo, kilala rin ang lungsod sa strawberry farms, ukay-ukay markets at local handicrafts. Maraming residente ang nagtatrabaho sa tourism industry, negosyo at farming sa mga kalapit na bayan. Ang malamig na klima rin ang dahilan kung bakit maraming gulay mula Benguet ang sariwa at mataas ang kalidad. Sa gabi at madaling araw, talagang ramdam ang lamig, lalo na kapag malakas ang amihan winds. Marami ang nagsusuot ng mga kapal na jacket kahit tanghali sa ilang buwan ng taon. Hanggang ngayon, nananatiling simbolo ang Baguio ng malamig na klima sa Pilipinas. Number 3, Sagada Mountain Province. Isa ang Sagada sa pinakamalamig at pinakatahimik na tourist destination sa Pilipinas. Dahil nasa halos 1,500 meters above sea level ito, madalas bumababa ang temperatura hanggang 9 degrees Celsius, lalo na sa madaling araw. Ang malamig na klima nito ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit dinarayo ito ng mga turista. Kilala ang Sagada sa Sea of Clouds, hanging coffins, caves at pine forests. Madalas ding nababalot na makapal na fog ang buong bayan tuwing umaga. Dahil dito, kakaiba ang ambience ng lugar at parang probinsyang nasa Europe ang pakiramdam ng marami. Simple at payapa ang pamumuhay ng mga residente rito. Karamihan ay umaasa sa turismo, farming, at paggawa ng local products tulad ng kape at woven crafts. Dahil malamig ang klima, maganda rin ang produksyon ng gulay at iba pang highland crops. Tuwing Disyembre hanggang Pebrero, mas lumalamig pa ang panahon sa Sagada. Maraming turista ang nagpupunta rito para maranasan ng bonfire nights at sweater weather. Para sa maraming Pilipino, isa ang Sagada sa ultimate cold weather destination sa bansa. Number 2, Atok Benguet. Isa ang Atok sa pinakamalamig na bayan sa buong Pilipinas. Dito matatagpuan ang ilan sa pinakamataas na highway sa bansa, kaya bumababa ang temperatura sa pagitan ng 4 hanggang 7 degrees Celsius tuwing malamig na buwan ng taon. Sa ilang pagkakataon, nagkakaroon pa rito ng frost o andap sa mga pananim. Dahil sa sobrang lamig, mistulang ibang bansa ang itsura ng Atok tuwing madaling araw. Madalas makita rito ang fog-covered mountains, pine trees, at frost-covered vegetable farms. Dinadayo rin ito ng mga turista dahil sa sikat na Northern Blossom Flower Farm. Kilala ang Atok bilang major producer ng highland vegetables sa Benguet. Dito tinatanim ang carrots, lettuce, cabbage, at iba pang gulay na nangangailangan ng malamig na klima. Marami ring flower farm sa lugar dahil bagay na bagay dito ang malamig na panahon. Simple ngunit masipag ang pamumuhay ng mga residente rito dahil karamihan ay magsasaka. Dahil sa sobrang lamig, normal na ang pagsusuot ng bonnet, makakapal na jacket at gloves tuwing umaga. Para sa marami, isang Atok sa lugar na may pinakamalapit na klima sa winter season sa Pilipinas. Number 1, Mount Pulag, Kabayan, Benguet. Ang Mount Pulag ang opisyal na pinakamalamig na lugar sa buong Pilipinas. Sa taas nitong 2,926 meters above sea level, bumababa ang temperatura mula -2 hanggang 2 degrees Celsius, lalo na sa summit area tuwing madaling araw. Dahil dito, ito lamang ang lugar sa bansa kung saan karaniwang nagyayelo ang hamog sa damuhan at campsite. Kilala ang Mount Pulag sa sikat nitong Sea of Clouds at napakalamig na klima. Habang paakyat sa bundok, mapapansin ang pagbabago ng kapaligiran mula pine forest hanggang sa mossy forest. Kapag peak ng amihan season, sobrang lamig ng hangin na tila nasa winter country ang pakiramdam ng mga hikers. Hindi tulad ng ibang lugar sa listahan, kakaunti lamang ang permanenteng residente sa matataas na bahagi ng bundok. Ang mga komunidad sa paligid ay kadalasang umaasa sa farming, ecotourism at trekking activities. Mahalaga rin ang bundok sa kultura ng mga indigenous communities tulad ng mga Ibaloy at Kalanguya. Libo-libong hikers ang umaakyat sa Mount Pulag taon-taon upang masaksihan ang sunrise at Sea of Clouds. Ngunit bukod sa magandang tanawin, isa sa pinakamalaking hamon dito ang matinding lamig
na kaya magdulot ng hypothermia kapag hindi handa. Dahil dito, nananatiling Mount Pulag ang tunay na freezer ng Pilipinas. Sa kabila ng pagiging tropical country ng Pilipinas, pinatunayan ng mga lugar na ito na kaya rin nating makaranas ng sobrang lamig na klima. Mula sa foggy mountains ng Cordillera hanggang sa malamig na highlands ng Mindanao at Visayas, bawat lugar ay may kakaibang ganda at karanasang hindi mo basta makikita sa ibang bahagi ng bansa. Hindi lang ito simpleng tourist spots, kundi mga lugar ding nagpapakita kung gaano ka-diverse ang kalikasan ng Pilipinas. At ikaw, alin sa mga lugar na ito ang gusto mong maranasang puntahan, lalo na kapag taglamig o amihan season? May lugar pa ba sa Pilipinas na para sa'yo ay dapat mapasama sa listahang ito? I-comment mo ang sagot mo at huwag mong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang nakakabilib na impormasyon tungkol sa Pilipinas at sa buong mundo.